Aside from the Holy Bible, what will you recommend to a person for him to read and why? Thank you, sir, for that wonderful question. Good evening once again. If I will be given a chance to choose a book except for the Bible, I would like to suggest a book that we are using in school. It is entitled Living with Nature in Our Times by Abershel B. Rutor. The aim of this book is to enlighten the masses for the benefits and conservation of our nature. We really need to be more sensitive about it because we need to protect our nature for the future of our next generation. And as a tourism student, I'm very thankful for the government having the law. If I'm not mistaken, it's RA 9404. It's for concerning the conservation of our Mother Earth. We need to read this book for us to be aware on how to preserve and conserve our nature and for us to know what is the importance of Mother Earth to people. Para sa akin, kung meron akong librong pwedeng i-recommend sa isang tao, ay ang librong Rizal, The Life and Works. Alam ko po na marami sa ating nakakakilala na siya ang ating pambansang bayani. Ngunit marami pa rin hindi nakakakilala sa kanya ng lubusan. Ang kanyang mga kontribusyon na nakatulong sa pag-agapay at pagtatagumpay ng mga layunin ng ating mga ninuno ang lumaban sa kanyang mga panulat kung saan papaano siya nakatulong maging malaya ang ating bansa. At naniniwala po ako na ito ang pinakamagandang babasahin, hindi para maging isang magandang halimbawa, kundi para maging isang responsable at kapaki-pakinabang na mamamayan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa akin, ang pinakamagandang libro na nabasa ko sa buong buhay ko ay ang libro may pamagat na Seedlings. Sapagkat ito po ang magtuturo sa ating mga Pilipino para maging aware sa ating kalikasan. Sapagkat kung ang mga tao, ang mamamayang Pilipino, at higit sa lahat, ang mga illegal loggers ay aware sa pagmamahal sa ating kalikasan, siguro po ay hindi nangyari ang pinakamalaking trahedya dito sa ating bayan. Lalo higit sa lahat, sa Infanta Quezon, na maraming namatay. Ire-recommend ko pong basahin ng lahat ang librong iyon sapagkat ayoko na pong muling mangyari ang trahedyang nangyari noon dito sa ating bayan, dito sa ating bansa, dito sa ating bansang Pilipinas. Ayun lang po at maraming salamat. Para ko sa aking parents ko, kasi para sa akin, mas parang katulad ng Diyos, importante din sa aking parents ko. Yun lang. Para sa akin, yung mga libro dati, yung mga kapanahonan na una-unang panahon, para malaman natin kung ano yung mga pagbabago ngayon at dati na dapat panatalihin natin. Yun lang po. Thank you. Para po sa akin, pamilya ko po, kasi po sila po yung nagbibigay inspiration sa akin. At bakit ako nandito? Yun lang po. Para sa akin po ay luma po kasi po, doon po sa Pilipino, doon po tayo natulong magsalita kung paano magsalita ng tunay na Pilipino. I think I will recommend the people to read something that they will learn lessons in life because I know that many people now are having difficulties in their personalities and many crimes are happening in our country nowadays, even in politics and even in our society. Thank you.